natin ang ating masarili. For this is the day that the Lord has made, to praise and glorify His name. Amen. Praise God. Tayo mga kapatid, at tayo awit sa ating Panginoon. Handa natin ang ating masarili to welcome the Lord. Praise God. Let us give praise and worship mga kapatid, sapagkat ito ang araw na tayo ay muling dudulog sa Kanya. Give praise and thanks, magpupuli, magsasamba sa Kanyang pangalan. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Alam ko mga kapatid, handa na tayo mga kapatid, since na pumasok tayo dito, handa na tayo magpuri at magsamba sa ating Panginoon. Praise God. Taas natin ating kamay sa Diyos, maaripigin natin ating kamay, and sabay-sabay tayong awit sa Panginoon. Praise God na may pamagat. Praise God. Hallelujah. We will serve the Lord. We will serve the Lord. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Hallelujah. From the love of God.
pastor na mamula sa ating banalanan. Praise the Lord. Praise the Lord. So maraming tayo mga kapatid. Praise the Lord. Mga banal, at pupuli ko kami at napapasalamat sa mga gamit ko sa patuloy na buhay at alakasan ng pinagkakayo sa ating Lord Diyos. Lord God, bisan pa Panginoon ang dalangin ko sa aming pagsamba sa lugar nito. Yes. Patawarin mo ang bawat ko sa amin at gawin mo kami kaya at dapat na sasamba sa lugar nito, Panginoon. Lord, kumilos ka, Panginoon, dahil yung kalayaan sa aming nakakalapit na patuloy yung gawin sa gabal, sa pagsamba ng mga anak at maging sa mga pagpapala ng pagkakaroon sa bawat isa po sa amin. Gamitin mo, Diyos, ang lahat ng tatayo sa likod ng pulpito, mula sa isang leader, maging sa mga special natin, maging sa mga manibito, gamitin sa lahat sa pagbabahagi ng iyong mga salita. Kumilos ka, Panginoon, ang iyong kalayaan sa bawat isa po sa amin at patuloy ng pagkakuin ang pangangailangan ng iyong mga anak ng material financial o spiritual sa Espiritu. Maraming salamat po, Panginoon, sa patuloy na pagkilos ng presensya, kapangyarihan sa aming kalagitnaan at sa aming mga kapatiran na hindi pa po nakakarating sa dako ito. Namin po na winning po, Panginoon, ang anumang mga sagabal sa kanilang pagsamba sa lugar na ito, dakilang Diyos. Maraming po salamat, Ama, sa pagpapala na yung pagkakalab sa banso po sa amin. To God be all the glory. In Jesus' name we pray. Praise the Lord. Hallelujah. Praise God. Ang ano bang magawitan sa Lord? Ang ano bang magawitan sa Lord? Praise the Lord. Praise the Lord. Ay magiging magawitan sa ating Panginoon. At habang niya na mga pwede pa magsulit sa atin, palakpak mo dito malakas sa Panginoon. Praise the Lord! Purihin natin ang ating Panginoon! Praise the Lord!
ating mga nagandang awit sa ating Panginoon. Malaya na kayo awit sa tanang mga tanong dito. Praise God. Alam ko na may nagandang awitin kahapon mga kapatid ng practice or andong na yun sa araw ng pagsaman natin. At habang sila yung maawit, kunin natin ang ating mga tithes and offering sa ating Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah.
ating Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah. Kung wala naman kapatid, tayo lahat. Tayo ay muling dulog sa Panginoon, magpapasalamat muli sa ating mga tinanggap na biyaya sa ating Panginoon. Tayo nanalangin at piniling ko mga kapatid si Brother Rolling na siya manalangin sa ating mga tayo sinofering sa ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O Diyos na makapangyarihan sa gabos. Diyos na nagdala ng langit at sindaga. Diyos na nagtaong buhay sa lambang sarap sa muya. Nagurang na Jesus sa pagkaagal ini. Kami nagpapasalamat kahit sa iyong kapangyarihan. Sinapan mo kami imarhay na buhay, maray na hawak, marhay na panahon, para darong kalidig sa harong sambahan. O Diyos na mahirapon, Diyos na makapangyarihan, sa araw na ini, yaon ang sa iyong mga size at labot rin ang sa iyong mga akin. Hagay sa mga lugod sa kulangkan. Pinisudan mo ini, takani magkaibuha, yung katotohanan sa paglilingkod sa iyong kulangkan. Sinikpan mo, Diyos, sa mga tugang ni, may mga trabaho, mga hanap buhay. Kailangan mo mga sinda, Ama, sa mga lumang po sinda, itaong mo sindang lubos at pagkakaipo, material, espiritual sa espiritual. Tanganin makatabag na sinda sa sunod ka mga aldaw. Salamat ka mula ng Jesus, kahit sa iyong presensya na inabukti sa huyan aldaw. Ika-asa mo yung Diyos na inahalap. Ika-asa mo yung Diyos na magliligtas ng kamuyang buhay. Salamat ka mula ng Jesus, ang gabos na pag-umaw, gabos na pasalamat. Binabalik ko sa kagurang ng Yesu Kristo. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Pagpapalapit natin Panginoon. Praise the Lord. Tayo ulit na ngayon ay lalaka sa magkinig ng salita ng Diyos. At bago magsalita ng ating pastor, ay tayo awit muli sa Diyos. Pawitan natin sa mga kapatid ng nagsabing praise God. May pamagat pala na dakilang katapatan. Praise God. Natapatan natin Panginoon mga kapatid. Diyos mga kapatid na hindi nagkukulang sa atin. Ano man kanyang mga pangako sa bawat sa atin ay kanya yung mga kapatid na tinutupad. Praise God. Hallelujah. Lahat tayo awit mga kapatid na may kagalakan sa ating puso at ito ay patuloy natin niyandang sa ating Diyos. Praise the Lord. Hallelujah. Natapat sa habang panahon, magiging sa kakilala ating pagkukulang. Biyaya niya'y patuloy na
pinagpapala ng ating dakilang Diyos, hindi lang sa mga bagay sa mundong ito, bago sigit sa lahat sa spiritual. Amen. So, kailanman mga kapatid, ang Diyos ay hindi po nagkukulang sa bawat isa po sa atin. Praise God. Ang ating pagpunta, amen, makarating na ng church, praise God, tuwing linggo ay isa ng malaking pagpapala at katagumpayan. Amen. Ang bawat isa sa atin sa harapan ng ating dakilang Panginoon. Praise God. Sa muli mga kapatid, nagpapasalamat tayo sa ating dakilang Diyos sa katagumpayan ng kanyang gawain. Kahapon nga mga kapatid, amen, praise God, meron pong 3 kaluluwa o 4 na kaluluwa mga kapatid. Praise God, ang tumanggap po ng bautismo sa pangalan ng ating Panginoon Jesus. Amen. Alam natin mga kapatid na nagkaroon sa mga anghel ng ating Panginoon ang nakikigalak. Amen. Ang sabi nga sa isang kaluluwa na magbalik loob sa harapan ng Panginoon ay, praise God, milyon-milyon at laksa-laksang mga anghel. Amen. Ang nagagalak sa kaharian ng ating dakilang Diyos. Amen. So, how much more pa tayo mga kapatid, ang ating mga prayer ay dinirinig ng ating dakilang Diyos. Amen. Salamat sa ating dakilang Diyos. So, kapiling natin ang pamilya ni Sister Grace. Amen. At ang kanyang 2 anak. Amen. Salamat sa ating Panginoon at hindi po nadlangan yung kanilang pagtanggap ng bautismo. Amen. Sa pangalan ng ating dakilang Diyos. Amen. Kaya nga, lagi kong pinapaalala mga kapatid sa mga nababautismoan sa tubig sa pangalan ng ating dakilang Diyos. So, una sa lahat, ang pagtanggap natin sa bautismo sa tubig sa pangalan ng ating Panginoon Jesus ay hindi ito pag-alib sa isang reliyon o sa isang sekta at samaan, kundi ito lang mga kapatid ay, praise God, pagsunod natin, amen, sa utos ng ating dakilang Diyos na bawat mga kaluluwa ay kailangan mabautismuhan, amen, sa tubig sa pangalan ng ating Panginoong Kristo, hindi para maging miyembro ng sekta o ng isang church, kundi maging alagad o tagasunod ng ating dakilang Diyos. Amen. Kaya lahat tayo na nandito mga kapatid, praise God, ay nakatanggap ng biyaya mula sa ating Panginoon. Ganyan din si Sister Sia. Amen. Praise God. Alam natin na pag ang tao ay dumating na rin sa age of accountability, nakakalan na siya ng tama at mali. Amen. So ang biyaya ng Panginoon ay dapat i-apply sa buhay ng isang tao para nang sa gayon, amen, gabayan siya ng ating dakilang Diyos, amen, na ituro, amen, ang tamang daan, praise God, upang ang tao ay hindi magulit sa kasalanan at mapatungo ang kanyang kaluluwa sa kaparusahan. Amen. Kaya habang ang tao ay nakakaunawa mga kapatid, amen, so kailangan ng dumaan ng bautismo, amen, sa tubig sa pangalan ng ating Panginoon Yesu Kristo. Amen. So bilang pagtanggap, amen, sa ating Panginoong Yesu Kristo bilang personal Savior ng kanyang kaluluwa. At ako'y naniniwala mga kapatid, amen, na ang lahat ng mga bagay nito na kung tayo mananatili sa Diyos, sasalubong tayo sa ating Panginoon. Praise God, ang pisan pagpalakpakan natin ang ating Panginoon. And to God be all the glory. Praise the Lord. So walang pagtatagal mga kapatid, tayo po ay muli pong tatayo. Praise God, bilang paggalang po sa salita po ng Diyos. Gayon din, nagpapasalamat tayo sa ating dakilang Diyos. Kapiling po muli natin ang kapatid ni Brother, yung santo ng Katoliko, Brother Lawrence Solis. So, kapiling natin mga kapatid, yung kanyang kapatid, to God be all the glory. Amen. Kaya nga, ang sabi ko sa bawat po sa atin,
Amen. Yung 365 days. Amen. Na inilaan ng ating Panginoon sa bawat sa atin. Ito ay gugulin natin. Amen. Praise God. Para tayo po ay gamitin ng Panginoon na makaakay po ng kaluluwa. Amen. Kaya bawat isa sa atin dapat meron na talaga tayo prospect na gagaling. Amen. Sa ating dakilang Diyos. Amen. Kasi hindi naman masaya mga kapatid kung tayo lang nagpupuri at nagsasamba sa Diyos samantalang yung ating mga kaibigan, kakilala at mga kasama sa bahay ay nalalaman natin mapapahamak. Amen. So, mananahimik na lamang pa tayo at wala tayong gagawin. Amen. So, of course mga kapatid, itilos tayo at gagawa tayo ng pamamaraan para sila po ay mahangot. Amen. Sa ganung kalagayan at magkamit po ng kaligtasan ng kanila pong mga kaluluwa. Amen. Kaya in-encourage ko ang bawat po sa atin na bago matapos yung 365 days, amen, yung mga prospect natin, yung mga ninanais natin na madala sa gawain ng Panginoon at magkamit ng kanilang kaligtasan. Hallelujah ay praise God. Magampanan natin kung maaari mga kapatid. Praise God, pagkukulan natin ng pansin, ipanalangin natin sila, ipagpasting natin sila, at kung maaari, amen, pag wala silang pamasahe, amen, bunuhan muna natin para makarating sa kagawain ng ating dakilang Diyos. Kasi kapag naman yan mga kapatid ay na-convert, kung ano yung itinanim ninyo, yun din naman itatanim niya sa kanyang kapwa mga kapatid. Amen. At ako'y naniniwala mga kapatid na lahat tayo ay nagnanais na makapag-akay ng kaluluwa. Amen. Sa karya ng Panginoon. Amen. Amen. Praise God. So nagagalak ba kayo mga kapatid na kayo makaakay ng kaluluwa? Amen. Amen. Ang sabi nga ng Bible, he that winneth souls is wise. Kung gusto natin na hindi tayo matalino, hindi lang sa mundong ito, hindi sa harapan ng Panginoon. Amen. Magdala tayo ng kaluluwa. Amen. Sa karya ng ating dakilang Diyos. Praise God. At huwag kayong papayag mga kapatid na matapos ang taong ito na wala kayong nagala. Amen. Sa gawain ng ating Panginoon. Kasi nakakaya sa harapan ng ating Panginoon. Amen. So, linggo-linggo lagi tayo nakakarinig ng pangangaral about sa winning. Pagkatapos, hindi tayo maka-win ang soul. Amen. So, ito sa big questions mga kapatid sa buhay natin. Baka kung sarili pa natin mga kapatid ang dapat akayin sa Panginoon. Amen. Kumahina na ang amen mga kapatid. Praise God. So, gampanan natin mga kapatid, gampanin nila sa ating dakilang Diyos. Praise God. Na tayo ay, amen, umayo at magdala ng kaluluwa sa karya ng dakilang Diyos. At sa walang pagtatagal mga kapatid, tayo lahat ay magbubukas ng Biblia. Praise God. So meron po bang Bible ang lahat? Amen. So, Bible's up. Thank you, Jesus. Lord. Praise God. So yung ilan nating mga kapatiran ay absent mga kapatid. Praise God. So wala tayong panambahan mamayang hapon kasi mga young people, meron po silang gagawin mamaya sa tahanan po ng Brother Jolo. Amen. May po silang pagkakaabalahang activities para bukas po ng gabi. Kasi meron pong malaking Bible study po na gaganapin sa tahanan po ng Brother Jolo. Kung meron kayong panahon mga kapatid, hindi ako nang iimbita. Praise God. Pero kung may time kayo mga kapatid, samahan mo kami. Amen. Sa pagka-Bible study sa tahanan po ng Asmin family. Ngayon ang Panginoon, buksan po natin ang ating pong mga Biblia sa aklat po ng Leviticus. Amen. So Genesis, Leviticus mga kapatid. Exodus, Leviticus.
Amen. So, in Leviticus chapter 6, mga kapatid. Leviticus. Genesis, Exodus, Leviticus. Leviticus chapter 6, verse 9. Amen. Up to 13, mga kapatid. Leviticus, amen. Chapter 6, verse 9, up to 13. Ang sabi po ng Bible, amen, iutos mo kay Aaron at sa kanyang mga anak na iyong sabihin. Ito ang kautusan tungkol sa handog na susunugin. Ang handog na susunugin ay malalagay sa ibabaw ng pinagsusunugan, sa ibabaw ng gambana buong gabi hanggang umaga, at ang apoy sa gambana ay pananatiling nagniningas doon. And the fire of the altar shall be burning in it. Sa 10, at isusuot ng saserdote ang kanyang kasuotang lino at ang kanyang mga salawal, kayong lino at niya. Ang kayong lino at itatakip niya sa kanyang katawan. At dadamputin niya ang mga abo ng handog na susunugin na sinulog sa apoy sa ibabaw ng gambana at ilalagay niya sa tabi ng gambana. 11. At magubad siya ng kanyang mga suot at magbibihis ng ibang mga kasuotan at ilalabas ang mga abo sa labas ng kampamento sa isang dakong malinis. Well, at ang apoy sa ibabaw ng gambana ay panananatiling nagniningas. And the fire upon the altar shall be burned in it. Hindi papatayin at ang saserdote ay magsusunog ng kahoy sa ibabaw niyaong tuwing umaga at aayusin niya sa ibabaw niyaon ang handog na susunugin. At susunugin sa ibabaw niyaong handog na susunugin at susunugin sa ibabaw niyaon ang taba ng mga handog tungkol sa kapayapaan. In last verse, mga kapatid, ang apoy ay papanatiling nagniningas sa ibabaw ng gambana, hindi papatayin. The fire shall ever be burning upon the altar, it shall never go out. Praise God, tayo mananggali ang yumuko, mga kapatid, tayo ay mananalangin sa Diyos. Praise God, mga kapatid Diyos, at Amang Banal, muli kaming nagpupuri at nagpapasalamat ngayong umagang ito sa patuloy na presensya. Amen. Nararamdaman ang bawat sa po sa amin. Lord, dalangin ko po minsan pa, Panginoon, pangunahin niyo po God ang pangangaral ng iyong mga salita. Ikaw, Diyos, ang patuloy na umilos sa puso at isipan ng iyong mga anak. Patuloy niyo po hawin, O God, ang anumang maaaring makasagabal sa mga pagpapalang espiritual na tatanggapin ang iyong mga anak sa dakong ito ng Diyos. Palakasin niyo po, Panginoon, ang mga nanghihina at mga nanlulupalitan sa kanilang pananampalataya. Ibangon niyo sila, dakilang Diyos. Tulungan niyo, Panginoon, na ang iyong mga anak ay patuloy na madama ang pagpapala na iyong pagkakaloob sa bawat isa po sa amin, dakilang Diyos. Maging aming mga kapitbahay na naabot na nakinig nito, dakilang Diyos. Dalangin ko po minsan pa, Panginoon, na umilos ka, mangusap ka, Panginoon, sa kanilang mga puso, dakilang Diyos, sapagkat sila rin po, Panginoon, ay nangangailangan ng espiritual na pagkain na nagmumula sa iyong mga salita. Tulungan niyo po sila na mabigyan nila ng daan ang kanila pong mga kaluluwa na ito'y mapagarihan ng iyong presensya, dakilang Diyos. Salamat po, Panginoon, sa patuloy na pagkilos ng iyong kapangyarihan sa amin pong
kalagitnaan, and we claim the victory right now. To God be all the glory, maging sa aming mga kapatiran na hindi namin kapiling sa umagang ito. Sila man, O Diyos, ay umaantabay sa paglalay ng agawain sa lugar na ito, Diyos. Abutin niyo rin po sila, Panginoon. Amen, ang pagpapalang nagmumula sa Panginoon. Salamat po, dakilang Diyos. Pinupuri ka po namin naman at sinasamba. To God be all the glory. Ito po, Diyos, ang aking sanod na langit sa pangalan namin, Panginoon Jesus, na tagapagligtas at ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Praise God. Muli natin purihin ang ating Panginoon, mga kapatid. Amen. Palakpak para sa Panginoon. Amen. May katupay. Amen. Sa Diyos. May kalakasan sa Panginoon. Hallelujah. 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 Praise be the name of the Lord. Bago tayo, mga kapatid. Amen. Mananatili ng makakaupo. So, nais ko pong magbahagi po sa inyo ng salita po ng Panginoon. Praise God. Nagsasabing, panatiling nagniningas ang apoy sa dambana. Panatiling nagniningas ang apoy sa dambana. Amen. At kamayan mo ang iyong katabi at sabihin mo, I'm so happy that you are present this Sunday morning. Yes, amen. Sige mga kapatid. Kapag siya ay kamayan mo ang iyong kapatiran, ipadama mo ang alagaan, amen, ang pagpunta sa church. Praise be the name of the Lord. Hallelujah, hallelujah. Praise God, palaya na po tayo na makakaupo mga kapatid. Praise the Lord. So, panatiling nagniningas ang apoy sa dambana. Amen. So, during the dispensation of law, amen. So, sa panahon po mga kapatid, amen, ng batas, which is the last decade, amen, for 1,500 years. Amen. So, this event mga kapatid was from Exodus, amen, in the time of Jesus Christ's ministry. Mula sa Exodus, mga kapatid, hallelujah, hanggang sa ministeryo ng ating dakilang Panginoon. On this period, mga kapatid, the Jewish faith was there and the Messiah law. So those age, mga kapatid, involved temple worship directed by priests, amen, na kung saan they will act as a mediator. So ito yung nabanggit ng Bible, mga kapatid. Praise God sa ating pong binasa dito po sa Leviticus chapter 6, verse amen, 9 up to 13, kung ano po yung gawain, amen, ng pari or ng high priest, amen, dito sa kapanaunang ito ng Mosaic law, amen, or yung batas ni Moises, amen, na kung saan ang kanilang gampanin, amen, ay magdala ng handog sa ating dakilang Diyos bilang mediator, amen, sa harapan ng ating dakilang Panginoon. Praise God. So, palakpakan natin ang ating dakilang Panginoon. Amen, na kung saan ang sabi mga kapatid, they will represent people before God, offer both gifts, amen. Yung mga, praise God, pinatay na hayop, mga kapatid, ay kanilang dinadala doon bilang offering or sacrifice, amen, ng mga nagkakasalang tao sa kanila pong kapanahunan. Amen. Amen. At alam natin ang istorya ng trabaho o gampanin ng high priest. So bilang siya ay nagiging mediator ng mga tao, amen, sa harapan ng ating Panginoon,
Amen, na kung saan para daw po mga kapatid, amen, ang tao na nagkakasala sa kanilang kapanahunan ay magkamit po ng tinatawag na kapatawaran mula sa ating Panginoon. Ang tao po mga kapatid ay magdadala ng amen, malinis na hayop at ibibigay po doon sa bali upang siya po mga kapatid ang magdala, amen, doon sa templo, praise God, bilang siya ang mediator, amen, sa amen, kasalanan po ng tao. That's why in the New Testament times mga kapatid, which is the dispensation of grace, amen, itong kapanahunan ng biyaya na tinatamasa natin ngayon mga kapatid, amen, praise God, or the church age mga kapatid. Ito po mga kapatid ay nagsimula on the day of Pentecost. Amen. The church, amen, ng ating dakilang Panginoon, amen, ay isinilang sa panahon po ng Pentecostes. Amen, was made possible by Jesus Christ's sacrificial death on the cross. Amen. Naging, praise God, haring buhay, amen, ng ating dakilang Panginoon, praise God, sa mga tao, upang ang tao po mga kapatid ay magkamit, praise God, ng kapatawaran, kaligtasan ng kanilang mga kaluluwa, at tayo mga kapatid, ang biyaya ng ating Panginoon, praise God, ay kanyang ipinagkaloob at the same time mga kapatid, amen, ang pagkakasilang ng iglesia ng ating Panginoon, amen, on the day of Pentecost. Amen. His resurrections and ascensions, amen, ang ating dakilang Diyos, which is the grace of God, is open that offers sacrifice, amen, to have our salvation, magkaroon tayo, mga kapatid, ng kaligtasan ng ating pong mga kaluluwa. Amen. Amen. Kaya hindi natin mga kapatid dapat sasayangin yung ginawang pagsasakripisyo ng ating dakilang Panginoon, na kung saan ang Diyos na Espiritu mga kapatid mula sa kanyang luklukan doon sa kanyang kaharian mga kapatid ay kanyang nagama ang pangangailangan ng sangkatauhan. Amen, na dapat mga kapatid ang sangkatauhan, hallelujah, ang dapat paturusan sa kanilang mga nagagawang pagkakasala laban sa kanyang harapan mga kapatid. Ngunit dahil sa mayamang pag-ibig at pagmamahal, amen, ang ating dakilang Diyos, ang Diyos na Espiritu mula sa kanyang kaharian, sa kanyang luklukan mga kapatid, ay bumaba at nagkatawang tao, at sa kanyang pagiging katawang tao mga kapatid, amen, ito yung naging adaan mga kapatid para ang kanyang pagkakatawang tao mga kapatid, amen, ay pagsakripisyo, maging isang haring buhay mga kapatid sa sangkatauhan. Kaya nga mga kapatid, kahit ang kanyang buhay ay kanyang inandog, amen, para lamang sa kaligtasan ng bawat isa sa atin. Amen. Kaya hindi natin dapat mga kapatid, amen, sasayangin ang ginawang pagsasakripisyo ng ating dakilang Diyos. Pangawakan natin mga kapatid, amen, ang biyayang tinanggap natin mula sa ating dakilang Panginoon. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos mga kapatid. Amen. That's why mga kapatid, the moment that we receive mga kapatid, amen, which is ang ating Panginoong Jesucristo, amen, sa ating pong mga buhay, siya po mga kapatid ang nagsasalarawan bilang siya yung high priest, amen, ng ating pong mga buhay. Amen. Siya yung naging buhay na haring,
para sa sangkatauhan upang ikaw at ako ay magkaroon ng kapatawaran at kaligtasan. Amen. Ng ating pong mga kaluluwa. Amen. That's why, mga kapatid, the Bible tells us the altar of the burnt offering means symbolizes our heart. Amen. Na kung saan ang sabi ng Biblia, yung altar daw po mga kapatid, amen, ay pananatiling nag-aapoy. Which is symbolized mga kapatid na dapat ang altar, amen, which is ang ating po mga puso, amen, hallelujah, na ito'y dapat nating iaangkog sa ating dakilang Diyos, praise God, na isang haing buhay para sa ating dakilang Panginoon. Palagpakan natin ang ating dakilang Diyos, mga kapatid. That's why pakaingatan natin, amen, ang altar na ito, which is ang ating mga puso, symbolizes, amen, hallelujah, ng burn offering, praise God, para sa ating dakilang Diyos. That's why ang puso ito, mga kapatid, amen, ay panatilihin natin, amen, na malinis sa harapan ng ating dakilang Panginoon. Ang sabi nga, mga kapatid, amen, ang Diyos ay hindi raw po, mga kapatid, amen, tumitingin sa panglabas na nyo, amen, ng tao, kundi ang Diyos daw po, mga kapatid, ay tumitingin sa puso ng isang tao. Amen. Meron din naman siya, mga kapatid, punto sa mga bagay na yan, mga kapatid. Ngunit tandaan natin na kapag ang ating mga puso ay malinis at karapat-dapat sa kanyang harapan, of course, magmamanifest, mga kapatid, ang kalinisan ng ating mga puso, amen, mula sa panloob natin hanggang sa panglabas ng bawat isa sa atin. Amen! Praise God, kaya nakakasunod tayo, mga kapatid, amen, sa kalooban ng ating dakilang Panginoon. Amen, kaya ang bawat isa sa atin na nandito, amen, ay meron tayong responsibilidad, amen, sa ating pong mga sarili na ang altar, which is ang ating mga puso, symbolizes na burn offering, hindi kailangang mamamatay. Amen, ang altar, which is ang ating mga puso sa harapan ng ating pong dakilang Diyos, na dapat ito, mga kapatid, ay laging nagniningas, nag-aalab, amen, sa harapan ng ating dakilang Panginoon. Amen. Amen. Kaya lang tayo, mga kapatid, ay meron pong responsibilidad, napakaingatan, amen, ang ating pong mga puso. Amen, ikaw at ako, you and I are responsible to our altar. Amen, that's why how to keep the fire on the altars burning. So paano po natin, mga kapatid, mapapanatili? Amen. So paano natin mapapanatiling nagniningas, amen, yung apoy dito po sa dambana? Amen. So number one, mga kapatid, kailangan tayong, mga kapatid, so we must pray and praise continually. Kailangan meron tayong pananatili at tuloy-tuloy na pananalangin at pagpupuri, amen, na tuloy-tuloy, amen, sa ating dakilang Diyos. At alam natin, mga kapatid, kapag ang puso natin ay nag-aapoy at nag-aalab, hindi po pwede, mga kapatid, praise God, na hindi tayo, mga kapatid, amen, makakapanalangin, amen, at makapagpupuri ng tuloy-tuloy sa harapan ng ating dakilang Panginoon. Samantalang ang puso natin, praise God, ay patuloy na nag-aapoy, amen, makukuha natin na tayo, mga kapatid, praise God, amen, ay makapanalangin at makapagpuri, amen, sa ating dakilang Panginoon. Ang sabi nga, mga kapatid, ng Bible, in 1 Thessalonians chapter 5, verse 17, pray without
pagsisi. Amen. Magsimanatili kayo, magsimanalangin kayo, walang pati. Amen. Yung tuloy-tuloy. Amen. At walang puso, mga kapatid. Amen. Na nag-aalab na hindi tuloy-tuloy. Praise God ang kanilang pananalangin at pagpupuri. Amen sa ating dakilang Diyos. Kaya makita mo mga kapatid kapag mayroong pagsambang ginagawa sa loob ng church. Amen. Kapag ang puso ng bawat isa sa atin ay nag-aapoy. Amen. Sa harapan ng ating Panginoon. Hallelujah. Hindi maaring, hindi ka makapanalangin, hindi ka maaring, amen, hindi makapagpuri sa ating dakilang Diyos. Sapagkat ang puso natin, amen, ay nag-aapoy sa harapan ng ating dakilang Panginoon. At ito'y napakagandang mensahe, amen, na pinapabot natin sa harapan ng ating dakilang Diyos na buhay. Amen. Kaya napakainang mga kapatid, amen, pagsamba natin sa ating dakilang Diyos. Iadog natin, amen, ang altar, which is ang ating puso, mga kapatid, na nag-aapoy, amen, sa harapan ng ating Panginoon. At sabi nga mga kapatid ng Psalms 113, amen, hallelujah, verse 3, from the rising of the sun unto the going down of the same, the Lord's name is to be praised. Kaya nga mga kapatid, pagtulat pa lang, amen, ang ating po mga mata, amen, lagi na natin nababanggit ang pagsamba, amen, sa ating dakilang Panginoon, sapagkat ito yung laman ng ating mga puso, amen, sa harapan ng ating dakilang Diyos, sapagkat ang Biblia ay nagpapaywatig sa bawat isa sa atin, na kung saan ang sabi ng Biblia, from the rising of the sun until the going down of the same, the Lord's name is to be praised. Hindi natin hayaan na lumugan ng araw ang bawat isa sa atin, amen, hindi tayo makapagsamba sa ating dakilang Diyos, sapagkat itong mga kapatid ang sigaw ng nagdaalog nating puso sa harapan ng ating dakilang Diyos. Amen. Amen. That's why kung gusto natin mga kapatid na mapanatili natin, amen, na naghiningas ang altar, amen. So kailangan natin mga kapatid na tayo ay manalangin, praise God, at tayo ay magsamba, amen, ng tuloy-tuloy sa Panginoon. Praise God. So palakpakan natin ang ating Panginoon mga kapatid. Ang sabi nga mga kapatid, amen, regular communication and loving hearts of praise and worship with Jesus will help keep our praises for Him. Amen. Ito yung nakakapanatili, amen, sa pagmamahal, amen, ang bawat isa sa atin, sa ating dakilang Panginoon. Amen. Jesus will help keep our passion for Him, mga kapatid. Amen. Kaya, panatilihin natin mga kapatid na nag-aapoy. Amen. Yung ating pong mga puso. Secondly, mga kapatid, rekindle your faith. Amen. For Jesus. Lagi natin mga kapatid, pagningasin ang ating pananampalataya, amen, para sa ating dakilang Panginoon. Ang sabi nga mga kapatid ng Romans chapter 1, Romans chapter 5 verse 1, mga kapatid, the Bible tells us, yaman nga na mga inaring ganap sa pananampalataya, meron tayong kapayapaan sa Diyos. Amen. Ano ang sabi ng Bible? Amen. Lamang tayo mga kapatid ay ginawang ganap sa pananampalataya. Amen. Iyakap natin ang pananampalataya mula sa ating dakilang Panginoon. Praise God. Mayroon tayo higit na kapayapaan. Amen. At alam natin mga kapatid na iba,
ang kapayapaan dala ng mundo kaysa sa kapayapaan ibinibigay ng ating dakilang Panginoon. So ang kapayapaan ng mundo mga kapatid ay apansamantala lamang, amen, na nananatili sa buhay po natin. Ngunit ang kapayapaang ipinagkakaloob ng ating dakilang Diyos, amen, ay magpasawalang hanggan mga kapatid. Kaya sikapin natin, amen, na sa buhay natin mga kapatid, laging nagtinilas ang ating pananampalataya, amen, sa harapan ng ating dakilang Diyos, amen, upang mapanatili natin mga kapatid, amen, ang ating mga puso ay nag-aapoy, amen, sa harapan ng ating dakilang Panginoon. Amen, napapanatili natin ang altar, amen, ang apoy, amen, sa harapan ng ating dakilang Diyos. Praise God. Ang sabi nga mga kapatid ng Bible, hallelujah, about, amen, sa kapayapaan. Amen. Hallelujah. Ang kapayapaan ay ibinibigay ko sa inyo. Ang kapayapaan ay ipinapanatili ko sa inyo na hindi katulad ng kapayapaang ibinibigay, amen, ng salibutan sa inyo. Amen. Kung kaya huwag magulmihanan ang inyong mga puso. Amen. Amen. Kaya panatilihin natin mga kapatid, amen, na mayakap ang kapayapaan na bumula sa ating Panginoon. At alam natin na ang mundo ay sobra ng magulo, wala ng kapayapaang nananatili, amen, sa mundong ito mga kapatid. Amen. Dangan nga lang mga kapatid na pinapanatili ng Panginoon, amen, ang pag-iral ng kanyang biyaya, amen, sa sangkatauhan, upang ang tao mga kapatid ay magkamit, praise God, ng kapayapaan. Hindi galing sa mundo, kundi galing sa ating dakilang Panginoon. Kaya napakabuti mga kapatid, amen, ang ating dakilang Diyos at Kanya itong pinapanatili, amen, sa bawat isa sa atin. Amen. That's why kailangan natin isakit mga kapatid, amen, hallelujah, sa buhay natin. Praise God. Yung atin pong identity bilang tayo mga Kristiyano, amen, mga anak ng ating dakilang Diyos. At higit sa lahat mga kapatid, kailangan nakapokus tayo, amen, being a Christian, amen, na naglilingkod sa Diyos na maging sentro ng buhay natin ang ating Panginoong Hesus Kristo. Amen. So, maging sentro ng buhay natin, amen, ang ating Panginoon. Okay lang mga kapatid na mangarap tayo, amen, sapagkat alam natin na libre naman mangarap. Kaya kung mangangarap lang tayo mga kapatid, amen, laki-lakihan na po natin. Pero tandaan natin mga kapatid, hindi ito yung layunin natin, amen, kung bakit ikaw at ako ay tinawag ng ating dakilang Diyos. Nais ng ating Panginoon na sa buhay natin, maging sentro natin ang ating Panginoon mga kapatid. Amen. Sapagkat kung ang Diyos, mga kapatid, ang magiging sentro ng ating mga buhay, anuman ang naisin natin mga kapatid, amen, ay ipagkakaloob ng ating dakilang Panginoon. Palakpakan natin ang ating dakilang Diyos, mga kapatid. Kaya inilig, amen, ang ating Panginoon. Praise God, upang mapanatili natin nag-aapoy ang altar. Praise God. So kailangan natin papanatilihin, amen, hallelujah, na nag-iningas ang ating pananampalataya, amen, sa ating dakilang Diyos. At alam natin mga kapatid, faith is very important aspect, amen, in serving the Lord. Without faith, amen, hindi tayo, praise God, magkakaroon ng please, amen, sa ating Panginoon. Kaya kailangan natin mga kapatid, amen, ang pananampalataya. Amen. For without faith, it is impossible
to please God. Amen. Hindi tayo magiging karapat-dapat kaya-aya sa harapan ng ating pong dakilang Diyos. So kailangan natin mga kapatid, praise God, na pagningasin natin ang ating pananampalataya. Amen. Sa ating dakilang Diyos. Amen. Hallelujah. And lastly, mga kapatid, praise God. So you must be the servant of all. Ano yun mga kapatid? Hallelujah. So ang Panginoon mga kapatid ay nagbigay ng halimbawa. Hindi siya mga kapatid, amen, pumunta sa mundo, amen, para paglingkuran, kundi upang siya ay maglingkod. So same as mga kapatid, hindi tayo niligtas ng ating Panginoon para tayo mga kapatid ang paglingkuran, kundi tayo mga kapatid ang maglilingkod. Katulad mga kapatid, praise God, amen, itong si Juan the Baptist mga kapatid, the forerunners of our Lord Jesus Christ, amen, na kung saan si Juan Bautista mga kapatid ay inihanda, amen, ang daraanan ng ating dakilang Diyos. Si Juan Bautista, mga kapatid, ay hindi po nagmamalaki, amen, sa kanyang sarili. Na kahit marami siyang accomplish, mga kapatid, sa kanyang kapanahunan. Pero nakuha pa rin niya, mga kapatid, na magpakumbaba, amen, hallelujah, sa kanyang sarili. Sapagkat ang sabi mga kapatid ng Biblia, ang sumusunod sa akin ay higit na dakila. Siya yung karapat-dapat. Amen. Amen. At hindi siya, amen, ang karapat-dapat. Amen. Praise God. Ay, amen, na magtanggal, amen, ang panali ng kanyang sandalyas ay hindi siya ang karapat-dapat. Kaya nga ang sabi ng Bible, siya ay bababa at ang ating dakilang Diyos ang matataas. So, meaning, mga kapatid, sa buhay natin, hindi tayo dapat, mga kapatid, praise God, paglilingkuran, kundi tayo ang maglilingkod. Amen. Higit sa lahat sa ating dakilang Panginoon. Palakpakan natin ang ating dakilang Panginoon. Praise the name of the Lord. That's why we set our hearts on the fire for God. Amen. So kailangan tayo mga kapatid ang maging kamay at paa ng ating dakilang Diyos. Amen. Kung gusto natin mga kapatid, amen, na tayo ay susunod at tayo ay maglilingkod sa ating dakilang Diyos bilang halimbawa ng paglilingkod natin, amen, sa ating dakilang Diyos at sa iba mga kapatid, hanapin natin ang pag-ibig ng ating Panginoon at tayo mga kapatid ay gumawa, amen, at patatagin natin higit sa lahat, praise God, ang pagkapili ng ating Panginoon sa bawat isa sa ating mga kapatid. Hindi tayo mga kapatid tinawag ng ating dakilang Diyos upang paglingkuran, kundi tinawag tayo ng ating dakilang Diyos upang tayo ay maglingkod. Kaya nga mga kapatid, maraming pamamaraan na ginagawa ang ating dakilang Diyos sa buhay natin para tayo makapaglingkod. Amen. Sa ating pong mga kapwa. Amen. Kaya kung gusto natin na tayo maging mabuting halimbawa, praise God, na naglilingkod, amen, sa ating dakilang Diyos, amen, maging kamay at paa tayo ng ating dakilang Diyos. Amen. Amen. So, meaning alam natin mga kapatid, amen, sa espiritual na mga bagay, amen, ang kamay at paa ng ating dakilang Diyos. Praise God. So, sa larangan ng paglilingkod sa Diyos, amen, ang church ay ginawa ng ating dakilang Panginoon.
para ang lugar ng iglesia ng Diyos, amen, ay maging presentable sa harapan, amen, ng mga tao, sa harapan ng mga prospect na ating akayin, sa harapan ng ating Panginoon. So dapat mga kapatid, ang church ay maging presentable para sa kanilang harapan. So meaning mga kapatid, anumang po pwedeng itulong natin sa gawain ng ating Panginoon bilang tayo yung kamay, praise God, ng ating dakilang Diyos, bilang pagpapakita, amen, as a servant of our Lord Jesus Christ, amen, as a part, amen, of the body of Christ, the member of the church, mga kapatid, amen. So, we must be hands and feet of our Lord Jesus Christ. Amen. Hindi tatakbo, hindi kikilos ang gawain ng ating Panginoon. Amen. Kung walang kamay. Amen. So, ang kamay, mga kapatid, amen, symbolizes, amen, ang pagtulong sa gawain ng Diyos. Amen. At ang paa, mga kapatid, symbolize, mga kapatid, na aabutin natin yung mga kaluluwa na gagaling natin, amen, sa paanan ng ating dakilang Diyos. Kaya nga, mga kapatid, hindi tayo dapat manatili sa four corners of this church. So, kailangan din natin, mga kapatid, na tayo ay ahayo. Kailangan din natin, mga kapatid, na tayo ay lalabas para magbahagi po ng salita po ng Panginoon. Ito'y ninanais ng ating Panginoon na mangyari sa church ng ating dakilang Diyos. As a servant of our Lord Jesus Christ, ikaw at ako ay tinawag ng ating pong Panginoon para maglingkod. Amen. Hindi para paglingkuran. Ang bahagi, mga kapatid, ng kamay at paa, amen, ang ating pong Panginoon ay dapat magpangsyon, amen, sa kanyang agawain. Amen. Ang bagay na ito, mga kapatid, ay lagi nagpapaalala sa atin upang mapanatili natin na nananatili nag-aapoy ang altar, praise God, ng ating Panginoon, which is yung ating puso, mga kapatid, sa paglilingkod sa Diyos. Be a servant of our Lord Jesus Christ. Palakpakan natin ang ating Panginoon, mga kapatid. Huwag tayong, mga kapatid, ng hinayang, amen, sa paglilingkod natin sa ating dakilang Diyos. Sapagkat maraming bagay, amen, ang magagawa ng paglilingkod natin sa Diyos. Amen. Yung ating financial, amen, yung ating effort, mga kapatid, yung ating kakayanan na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon ay ibahagi natin sa atin po mga kapwa. Sapagkat hinahanap ito ng ating Panginoon in this last day. So, let us get involved, amen, in the work of the Lord. Amen. So, we must delegate ourselves. Amen. I-delegate natin ang ating sarili sa gawain ng ating Panginoon. Amen. Huwag tayong, mga kapatid, praise God, hallelujah, manatili sa four corners of this church. So, kailangan tayo, mga kapatid, ay lumabas din sa ating pong comfort zone. Amen. Kaya nga, bago, mga kapatid, bumalik ang ating Panginoon, amen, before the ascensions of our Lord Jesus Christ, amen, in heaven, nag-iwan siya, mga kapatid, ng gampanin, hindi lamang sa kanyang mga disciples, mga kapatid, maging sa bawat isa sa atin, imenahan dito, na kung saan ang sabi ng Bible, umayo kayo, amen, at magbahagi kayo ng salita ng ating Panginoon. Ituro ninyo, amen, ang mga bagay nito, sapagkat ako'y sa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Amen. Kaya, be a servant of all, mga kapatid. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Kaya tandaan natin, mga kapatid,
Amen. Of our Lord Jesus Christ being a good example. Amen. So we must serve others. Amen. And we will stir up our hearts to be more closer to Him. Di tayo dapat, mga kapatid, amen, mapalapit sa harapan ng ating Panginoon. And lastly, mga kapatid, tayo ay tatayo in Romans, amen, chapter 12. Romans chapter 12. Amen. Romans chapter 12, verse 6 to 21. Amen. Hallelujah. Romans chapter 12, verse 6 to 21. Ang sabi po ng Biblia, at yamang may mga kaloob na nagkakaiba-iba ayon sa biyaya na ibinigay sa atin. Kung hula ay mga hula tayo ayon sa kasupatan ng ating pananampalataya. O kung ministeryo ay gamitin natin ang ating sarili sa ating ministeryo. O ang nagtuturo ay sa kanyang pagtuturo. O ang umaaral ay sa kanyang pag-aaral. Ang namimigay ay magbigay na may magandang loob. Ang nagpupulo ay magsikap. Ang naabag ay magsaya. Ang pag-ibig ay maging walang pagpapaibabaw. Kaputanin mo ang masama, makisanit kayo sa mabuti. Sa pag-ibig sa mga kapatid ay mahalan kayo. Sa kapulihan ay magpamuna ang isa't isa. Ang iba, huwag mga tamad sa pagsusumika, maninas sa Espiritu, mapaglingkod sa Panginoon. Magalak sa pag-asa, magmatiisin sa kabigatian, magmatiyagain sa pananalangin, mapagdamay sa mga kailangan ng mga banal, maging mapagpatuloy. So, hands and feet, mga kapatid, pagpalain ninyo ang mga sa inyo'y nagsisusi. Pagpalain ninyo at huwag ninyong sumpain. Makigalak kayo sa nangagagalak, makiyak kayo sa nagsisiyak. And last verse, mga kapatid, magkaisa kayo ng pag-iisip. Huwag ninyong ilagak ang inyong pag-iisip sa mga bagay na kapalaluan, kundi makiayon kayo sa mga bagay na may kapakumbabaan. Huwag kayong mga pantas sa inyong mga sarili haka. Amen. Kung gusto natin, mga kapatid, na mapanatili natin ang altar na nagninga sa ating dakilang Diyos. Amen. So we must pray and praise continually. Rekindle your faith. Amen. To our Lord Jesus Christ. And lastly, mga kapatid, you must be the servant of all. So ang lahat ng ito, mga kapatid, amen. So let us always keep our hearts be connected to His heart, which is ang ating Panginoong Jesucristo, na lagi siyang nagpapaalala sa bawat isa sa atin na panatilihin natin na nag-aapoy ang altar sa harapan ng ating dakilang Diyos. Amen. Which is ang ating mga puso, mga kapatid, as a symbolize the altar ng ating dakilang Panginoon na siyang pinananahanan ng kanyang presensya, na siyang pinananahanan ng kanyang Espiritu, mga kapatid. That's why panatilihin natin ang altar. Amen. Which is ang ating puso ay nananatili, nagniningas. Ang sabi ng Biblia, amen, pagningasin ang altar, amen, mula umaga hanggang gabi. Hindi dapat mamamatay
ang apoy. That's why mga kapatid, sa oras nito, lalapit tayo sa pinagmumula ng apoy, which is ang ating Panginoon Yesu Cristo. Hayaan natin mga kapatid na sa paglapit natin sa Panginoon, maramdaman natin ang init ng presensya ng ating dakilang Diyos. Especially mga kapatid, sa mga puso, amen, na ang puso na nag-aandak-andak ang apoy. Kailangan itong malinis mga kapatid, amen, sa presensya ng Panginoon. Alisin mga kapatid ang apoy na siyang pumipigil sa paglingas, amen, ng ating mga puso mula sa presensya ng ating Panginoon. Kaya ngayong umagang ito mga kapatid, lalapit tayo sa ating Panginoon, amen, at hayaan natin ang apoy ng presensya ng Panginoon, amen, ang siyang mag-aapoy, amen, sa ating mga puso sa oras nito mga kapatid. Lahat tayo mga kapatid na nandito ay merong responsible sa ating mga puso. This is the altar mga kapatid ng presensya ng Panginoon na dapat ito'y laging nananatili, nag-aapoy sa harapan ng Panginoon. Sige mga kapatid, tayo ay lalapit sa ating Panginoon. Kung mayroon kang pangangailangan, amen, sa ating Panginoon, higit sa lahat ng ating mga puso ay nangangailangan, amen, ang kalakasan sa Diyos. Why not hindi ka lalapit sa Panginoon? Yes, come on, Jesus. Come on. Lumapit tayo sa ating Panginoon sa Kristo. Jesus is here right now. Reach out and touch us, mga kapatid. Kaya tayo mabuti at hipuin ng ating Panginoon. Sige mga kapatid. Hallelujah. The altar of our Lord Jesus Christ is open to every one of us. The presence of the Lord is in this place, mga kapatid. Ang presensya ng Panginoon ay nasa ating kamon. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Sige mga kapatid, pagsikapan natin ang madama natin ang presensya ng ating Panginoon. Huwag natin sayangin mga kapatid ang araw na ito na hindi natin madama ang presensya ng ating Panginoon. Huwag tayong papayag mga kapatid na lalabas tayo sa pintuang yan na hindi natin nadama ang presensya ng ating Panginoon. Hangarin ng ating dakilang Diyos na ating maramdaman ang presensya at kapangyarihan ng ating Panginoon sa ating mga buhay. Sige mga kapatid, anumang bagay na nangangailangan natin sa ating dakilang Diyos sa araw na ito ay ating nabutin sapagkat ang Panginoon ay nangangailangan na ipagkaloob ang anumang bagay na kinakailangan natin, lalo-lalo na sa paglilingkod natin sa Kanya. Hallelujah.
Thank you for your presence, O God. Amen. Hallelujah. I worship you, Lord. Thank you, Lord. Thank you for your presence. Thank you for your presence, O God. Sige. Alam ko na hinihipo kayo ng presensya ng Panginoon. Napakasarap kami ng presensya ng ating Panginoon. The reason I live, hallelujah. The reason I live, praise the Lord. The reason I live is to worship you, Lord. Hallelujah. Thank you. Praise the Lord. Sabay natin ang ating Panginoon, mga kapatid. Hallelujah, come on, church. Give the best worship to Him. Give the best worship to Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise God. Everybody say, thank you, Jesus. Once again, sabihin natin, thank you, Jesus. Jesus, pagpalakpakan natin ang ating Panginoon, mga kapatid. Kung dapat si all the glory. Praise the Lord. Bago tayo, mga kapatid, mag-closing prayer, paalala lang after the service. Amen. So, huwag ninyong kalitaang ipagkaloob ang 20 pesos natin para sa ating pong sectional building project o the church building project, mga kapatid.